Hello, what's up madlang people, mga kastig. Ayan, counting lang tayo, motivation ngayong araw na ito. Dahil ako ay nasa kusina. Diyos ko Lord, sandamakmak na pagod. Nararamdaman ko ngayon, sakit sa katawan. Pero kanina yung bumabanat ako, dire-diretso ang trabaho ko, hindi ko naramdaman. Pero yung umupo ako, bigla bang nanghina ang aking katawan, guys. Yung parang gusto kong umilata na sa higaan, gusto ko magpahinga, pero hindi pwede, ganon ang mga OFW, bawal magpahinga, bawal mapapagod, pero hindi pwedeng magpahinga, ganon. Ayan guys, pero kasi nga tayo ay mag-iisa nagtatrabaho, kaya ito tayo sa kusina nag-aantay tawagin ng amo. Kasi utos dito, utos na naman doon, pero nakaupo lang naman siya dyan. Ang ingay-ingay ng mga alaga ko, ganon, disturbo sa aking pagbablog. Ay naglalaro lang naman yan, bakala mo yung nakipag-away na kasi naglalaro ng Sony. Kasi bukas may pasok na sila ngayon. Review ko na sila kanina guys, yung isang bulilit saka yung isa ay review ko na. Nako pag review parang antok na ang person, parang ayaw na, matutulog na daw siya. Nang rinireview ko guys, Diyos ko, inaantok na. Tapos ayun, sabi, tapos na ba? Naku, walang pumapasok rin naman yata sa kukutin niya. Kasi ako, bahala siya, basta ginawa ko ang trabaho kong turuan siya. Bahala siya kung may natutunan ka sa akin. Kasi the best naman ng aking ginawa. Kung nga, yung anak ko nga hindi ko nga natuturuan. Siyempre, di ba, guilty nga, tapos nagtuturo ka ng ibang anak na hindi naman malapit-lapit ko ng krusan kasi nga, nakaka-stress pa din, hirap turuan guys. Nakakapagod, nakakasakit sa utak. Kakasira tayo ng utak dito. Ay naku, tapos sinura pa, sabayan pa ni Nura ng pasaway. At kanina baga, gusto akong papasukin doon sa karton ng papa niya. Gusto kong ihatid siya doon sa karton, nakahiga yung papa niya. Ay naku, napahamak ako ni Nura. Diyos ko Lord, si Nura, iyak ng iyak. Ito naman tatay, hindi na lumabas para kunin yung anak niya. At yun nga guys, wala siyang tigil sa kakaiyak kasi nga gusto niya buhatin ko siya papunta doon sa higaan ng tatay niya. Ay, tayo, matatraffic enforcer tayo. Diyos, alam naman niya. Siyempre, bata yan, wala naman alam o wala naman siya kung ano. Gusto niya, yun lang yun. Tapos talagang hindi ko mapigilan. Gusto niya, hinahatak-hatak ako papunta doon sa kwarto ng tatay niya. Ito naman tatay, naririnig na yung anak niyang umiiyak, hindi pa lumabas. Ay, naku talaga. Diyos ko, saan ka pa? Naku, hindi ko naman pwedeng tawagin, oy, pumunta ka dito at kunin mo yung anak mo. Baka tayo ay kalad ka rin palabas ng bahay. Kaya ayan ang experience ko ngayong araw na ito. Oh my God, talagang, sasabog ang kukuti ko sa mga bata dito. Yung experience na hindi ko maintindihan. Naku, kasi naman yung tatay at nanay ay hindi nag-iimikan. Yung tatay yung andun lang sa kwarto, kaya nga sinura naman gusto nga pumasok doon sa kwarto nga. Nag-iiyak, ayaw din kunin ng tatay. Ay naku, saan ako lulugar guys? Siyempre, kailangan ko rin mag-ingat. Baka sabihin pag pumasok ako, pag nakabutan tayo ng nanay ko, baka, ewan, kinurot ako, sinipa ako na. Alam mo naman ng mga babae dito, sobrang, kaya naku, kung hindi ka marunong mag-ingat dito, mapapahamak ka talaga guys. Kaya ako, Diyos ko, tripling ingat ko, sobrang ingat. Kahit nagpanis-panis ng laway ko, hindi ako nagkakausap sa amo ko. Kahit matagal na ako dito guys, hindi ko na-attempt na kausapin yung amo kong lalaki. Sobrang takot ako guys, kaya ganyan. Kasi mahirap na nga, kailangan natin mag-ingat. Kasi diba dito sa Saudi ay napakadelikado nga. Ang among babae ay sobrang selosa. Kaya wag na lang, ikaw na lang gumawa ng paraan para hindi ka na mapahamak sa sarili mo. Kaya yan nga, sinura, papahamak ako. Kaya gusto, lagi yan. Pag nasa kwarto, gusto ako pumasok doon sa kwarto ng tatay niya. Oh my God. Ay, naku, nakaka-stress. At yun lamang for today's video. Ayun lang naman ang aking mai-share, guys.